Latest pagdating sa scooter na 350cc ang lakas. Vintage looking, modern tech. Ano nga ba to? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. O nga pala, bago tayo mag-proceed sa motor na pag-uusapan natin ngayon, napansin namin na marami sa inyo hindi pa naka-follow or naka-subscribe sa ating mga channels and pages. Mangyari po lamang na pindutin niyo yung subscribe button and follow button para hindi kayo mahuli sa mga updates natin. Lambretta, maraming beses na natin naririnig to, especially if you're a fan of vintage motorcycle. Ano yung mga alam natin sa kanya? Yes, it originated from Italy. Pero bakit nga ba Lambretta ang pangalan niya? Ang meaning ng Lambretta is actually derived dun sa ilog na dumadaloy malapit sa factory kung saan unang ginawa ang mga Lambretta motorcycles. Just to let you know mga brother, 1947 pa lang gumagawa na ng scooters itong company na to. And with a long line of Lambretta scooters, vintage timeless scooters, now comes yung pinakabago sa lineup nila. Ito na nga yung Lambretta G350 Series 2. The Lambretta G350 Series 2 actually have the same specs dun sa kanyang Series 1 but with a few makeover pagdating sa kanyang kulay. So we have 4 color choices pero dominado ng itim, pula at puti yung mga color choices nito. Nagdedepende na lang yung color choice or yung color variant dun sa pangalan niya. So the color variants are Rosso Bianco, Bianco Rosso, Grigio Bianco at Nero Bianco. Sa apat na kulay na yan mga brother, agin dyan ang pinaka-trip niya. Ako parang trip ko yung mas dominated ng pula, yung Bianco Rosso, na actually on the same day that this motorcycle was launched, ay nabili na rin. Limited edition rin lang kasi to. When it comes to the looks, obvious naman, nakitang-kita yung kanyang pagka-vintage, timeless style. Hindi rin maliit tingnan ng scooter na to. Actually, if you're looking at it from the front, makikita mo na malapat talaga siya. And when yung accent niya with some sort of an air vent sa harap na parang humihigop ng hangin, but style niya yan. It also has that big fender, tapos tuloy-tuloy naman pababa dun sa gulong na aluminum color yung mags niya. Lakas maka-classic ang lakas maka-premium. Pagdating sa headlight, it has that square, rectangular shape type na headlight. Pagdating naman sa kanyang side mirror, round side mirror. Sa harap din makikita natin yung Lambretta Classic logo at saka yung branding niyang G350. Sa gilid, wala masyadong mga arte-arte apart from the branding and yung kanyang colored seat. Kumbaga yun ang nag-i-stand out talaga sa kanya. Minimalist, walang mga decals, you still have that gulay board pero medyo nakaangat yung konting gitna nito. So you can still place bags pero hindi sobrang patag or latag na latag talaga yung gamit mo. When it comes to the engine, what we have is a 330.1cc engine displacement, 4-stroke, 4-valve, and EFI. Bosch branded yan. It can produce 25.5 horsepower at 7,500 RPM and 25.5 Newton meters of torque at 6,250 RPM. Liquid cooled na rin to and we are curious as to how this will perform sa real road. Pagdating sa kanyang brake, what we have is a 250mm disc brake with ABS na rin. Tapos pansin natin dito yung kanyang revolutionary double arm ring suspension. So kumbaga, it still captures that timeless classic design but somehow elevating yung modern functionality lalong-lalo na pagdating sa function ng brake niya dahil ABS na. So having said that, curious ako matry ko ano nga bang epekto sa motor kapag ito ay naka-double arm link front suspension habang double shocks naman yung kanyang likod. Sa kanyang gulong, stock tires muna ang Pirelli 120/70/12 sa harap at saka 130/70/12 naman sa likod. Sa ating features versus the other Lambrettas or most of the Lambrettas, etong panel natin na to is digital panel na. Evident at malaki yung kanyang speedometer tapos yung mga components just like the voltmeter, the clock, the RPM and other indicators are visually present. Okay din yung mga kulay na ginamit sa kanyang panel dahil relaxing lang, hindi masyadong loud, hindi rin masakit sa mata. You also have that pillion step, yung tapakan ng angkasa natin that elegantly folds into its place para kumbaga parang pag nakatupi siya, parte pa rin siya ng overall design niya. Pagdating naman sa kanyang gas tank, it can house 9.5 liters worth of fuel. Pagdating sa actual fuel consumption nito, maaaring abangan nyo sa mga future vlogs natin dahil hindi pa talaga natin nagamit to sa real world scenario. Once we take this out, test it, sigurado isa yan sa mga measure natin para siguradong kompleto yung information na makuha nyo. So itatanong nyo, 350cc classic scooter, bakit pa nga hindi pa nga ba ginawang 400? Tandaan natin mga brother that the Lambretta scooters are really Italian bikes. Alam naman na natin yun. So pagdating sa kanilang bansa, wala talaga silang requirement when it comes to the number of cc that you would need to have for your motorcycle para makapasok sa kanilang
highways. Alam ko dito lang naman sa Pilipinas yan. Correct me if I'm wrong, if meron kayong ibang alam na bansa na merong minimum displacement bago makapasok sa highway, i-comment nyo sa baba para ma-share din natin sa mga brother natin. But nonetheless, what this entails is that you have a classic scooter na normally chill ride lang naman yan. But what you're getting is that powerful 330cc engine together with all the advanced features katulad ng ABS and the digital panel and the USB charging port, all housed into one classic timeless scooter. So you have that forma, at the same time, kung gusto mong humataw, you have that power. Hindi pa rin syempre pwede sa expressway, but you still get to enjoy yung mga back roads ng Pilipinas, yung mga papunta ka sa coffee shop, sa mga adventure rides mo, eto pwede yun. Tapos syempre, looking good ka all the time because of its looks. For the SRP, this goes at over 470,000 pesos mga brother. Ano sa tingin nyo? Sa presyo na yan, sulit ba ang forma, ang makina, at ang masasabi nating status symbol if you are getting these scooters? I-comment nyo sa baba mga brother at pag-usapan natin yan. That's our motorcycle feature for today mga brother. Again, given the specs, sa presyo, mga diniscuss natin, sulit nga ba ang motor na to? I-comment mo sa baba at pag-usapan natin. In the meantime, para hindi ka mahuli sa mga motorcycle news, reviews, and tips, be sure nakafollow kayo sa lahat ng mga social media page natin katulad ng TikTok, Facebook, Instagram, and buhay pa, YouTube. To your next video.